Sumabog na ang pinakamadilim at pinakanakapanlulumong sikreto na yayanig sa bawat pundasyon ng ating republika at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang revelasyon na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na nga nakapagtimpi ang Senadora Imee Marcos at tuluyan na niyang inilabas ang mga selyadong dokumento at mga lihim na recording na nagpapatunay di umano sa matinding pagtatraidor ng kanyang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa sambayanang Pilipino. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga opisyal habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ito na ngayon ay dilat na ang mga mata ng buong mundo sa matinding sindak. Hindi makapaniwala ang buong sansinukob dahil ang mitya ng pagsabog na ito ay nanggaling mismo sa dugo at laman ng pamilya Marcos matapos ang ilang dekada ng pagkakaisa sa likod ng mga pader ng kapangyarihan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ipakita ng senadora ang mga ebidensyang selyado ng ginto na naglalaman ng mga sikretong kasunduan sa mga dayuhang puwersa na magbebenta di umano sa ating soberanya at kaban ng bayan. Ang bawat pasilyo ng palasyo ay nababalot na yon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang buong bansa ay nananatiling galit at lugmok sa nalamang katotohanan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng kanilang paghari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng nagising na sambayanan? CWS, multipurpose hall sa Muntinlupa, halos lahat daw ng proyekto o mga katulad ng version ay lumitaw sa 2025 Appropriation Act at may Special Allotment Release Orders or SARO na inilabas ng Department of Budget and Management. Sinabi din ni Levista na halos kalahati ng proyekto na naipamahagi sa kumpanya na pag-aari ni o pamilya ni Guardiola, tulad lamang ng Newington Builders at S ang Construction, habang ang iba naman ay napunta sa mga kumpanyang umano'y konektado sa kanya kabilang ang Redicon Trading at City Unico. Hindi natin matitiyak kung bakit napunta ang mga proyektong nasa listahan ito sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Guardiola, kaya ang inihiling ko ay imbisigahan at paliwanag ito sa DPWH. Ngayon, tinatayang may kabuuang DPWH projects na konektado kay Guardiola na 100 billion. Ang mga project na inaward sa kumpanya niya at sa kanyang pamilya ay pwedeng umabot sa 70 billion from 2026 hanggang 2025. Mga kababayan, ang tagal na nito, di ba? Ang tagal na palang gumagawa nito, hindi pa mapanagot-nagot. Okay? Hindi pa mapanagot-nagot kasi nga magkakasabwat sila. At lalo na etong si Bangag, na mismo si Zaldico na dati nilang kaalyado at ngayon gusto nilang gurgurin si Zaldico, ay bilyon-bilyon ayaw pa rin panagutin. Walang kumikilos na mga pisot na mga general. Tingnan mo ang isang colonel na si Mungaw nagsalita dahil sukang-suka na kay Bangag. Ano ginawa sa kanya? Tinanggal siya sa pwesto. Diba? Tinanggal siya kasi, imagine, wala pang sinabi yun na something katulad kay Zaldico. Wala siyang sinabi about sa corruption. Ang sinabi lang niya, wini-withdraw niya ang support sa katulad ni Bangag. So, tinanggal sa pwesto. Ganito ang gobyerno ninyong Bangag. Nasabi ko na nga, inihiling ko na lang sa kay Tadhana na ang lahat ng bulate, ipapadala ko sa Malacanang, pumirma na kayong lahat. Yan ang signature campaign natin sa mga bulate, di ba? Para what? Para matapos na itong mga kahayupan ng ginagawa. Yung flood control na yan. Okay? Wala nang patutunguhan yung investigation yan dahil ang gusto lang nilang panagutin, yung gusto nilang panagutin. Selective justice. Pero pagdating kay Bangag, pagdating sa mga malalaking sangkot, puro drama-drama-rama lang. Walang hustisya. Wala, sabi ko nga, taong bayan dapat ang kumilos dyan para magkaroon ng hustisya. Ngayon, anong ginagawa? Pinagkakaabalahan kami, tayo, na mga kritiko.
pati hairdo ni Spokes Harry Roque, di ba? Pinakikialaman ni Clarissa Taratara. Okay? Recently, pumunta si Clarissa, si Auntie Claire. Okay? Clarissa, hindi bagay sa, tsaka hindi siya Claire, excuse me. Hindi Claire ang pangalan yan. Clarissa yan. I am the real deal. Okay? The real Claire and the real deal. Hindi yung mga may saltik na mga ina-appoint ng mga bangag. Pumunta siya sa NBI, nagreklamo kasi daw, may nag-post daw na page na tinatakot daw siya na kapag, I think, pag wala na si Bangag, ano yun, yung intestine ba or lapay lang niya ang walang latay? Parang ganon, di ba? Ewan ko sino nag-ano sa kanya, kung sino yung nanakot ba o baka mga alpot, I don't know. O magsabong kayong lahat. Masyadong sensitive sa mga, I don't know kung paano na i-present yung pag-post nitong page sa sinasabi dahil di naman niya pinangalanan. Hoy, Clarissa Castro, nakamukha ni Chakadal. Okay, maganda pa nga si Chaka, di ba yung pagkapangit ni Chaki, yung pagka-demonyo, mas demonyo yung mukha mo. Clarissa Castro. Isa kang abogagang walang laman ang ulo. Puro hangin. Ang laman ng utak mo, puro hangin, puro yabang. Nag-aral ka ba talaga ng abogasya? Wala kang communication skills. Ang alam mo lang, mas magaling pa nga yung mga nagtitinda sa'yo sa palengke, sa communication skills. Okay? Para kang lata na punong-puno ng bulate. Yung utak mo sa katatanggol kay Bangag Jr. Kung meron mang gugurgur, yung amo mong manggugurgur na pinagtatanggol mo sa lahat ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Samantalang dati, nung hindi ka pa kinukuha para tagayaw-yaw sa mga kasinungalingan ni Bangag at ni Lisa Tanas, diba? Kritiko kang julul ka. Huwag mo nang antayin, ipadala ko ang isang latang bulate sa bahay mo at pumirma na silang lahat. Okay, kasama ka sa aking signature campaign. Ang mga pipirma, mga bulate para matapos na lahat ng kababuyan nyo sa kaba ng bayan. Lahat ng kalaswaan. O nasa na yung imbestiga ninyo yung puwet ng amo mo. Yung puwet ng amo mong lasog-lasog na. Ano sabi nito? Sabi ni Sarah, kawig ko daw si Jamie Jostria. Okay? Reyna ng fake news si Clarissa Tanas. Ayan, maganda bagay sa kanya yan. Clarissa Tanas. Diba? Satanas kasi silang lahat eh. Alam mo yung mga nagnanakaw sa bayan, mga satanas talaga lahat yan. Na dapat talaga sila ay mawala na sa mundong ibabaw. Ano pa? Ano sabi nung ano? Okay? Anong sabi ng Bangag? Alright? Appendix pala. Kukunin daw yung appendix ni Clarissa Castro nung nag-post. Kunin yung appendix na nag-report. Masyadong kaputahan itong mga ito. Diba? Tapos kayo gusto nyong manggurgur ng tao, nagpadala kayo ng assassins laban sa akin, yung amo mong ulul. Kakarmahin ka, Clarissa, hindi lang appendix ang kukunin sa'yo ng demonyo. Baka buong pagkatao mo, susunugin ka sa impyerno. Abangan mo yan, yung mga bulate dyan pag gumapang na at pumirma na. Diba? Tingnan mo nangyayari ngayon sa bayan natin. Bagsak ang ekonomiya. Dahil puro pagnanakaw, puro pag-aadi. Kaya galit na galit kayo kay Sara Duterte kasi habang si Inday Sara ay patuloy na ginagampanan ang kanyang trabaho at lumalakas ang kanyang alindog o yung kanyang trust rating sa taong bayan, bumabagsak sa kumunoy yang si Bangag Jr. Okay? Ngayon, dahil in-expose ni Saldico
yung lahat ng pagiging magnanakaw ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, ni Sandro Marcos, anong gagawin ngayon? Kikilos kahit na walang extradition ang Portugal kasi according sa kanilang mga fake news na si Zaldico daw ay, may Portuguese yung kanyang citizenship. So gagawa daw, inatasan daw ni Bangag Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na pwedeng makatulong para i-extradite magkaroon ng extradite arrangement ang Pilipinas at ang Portugal para daw mapabalik ang ang pagdukot nila, para mapibilis ang pagdukot nila kay Zaldico na nag-expose lang naman ng pagiging mastermind ni Satanas, ni Bangag, ni Tambaluslos, ni Sandro Marcos, ni Bersamin, ni Pangandaman sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Kaya epal-epal si Bigaon, okay? Si John Vic Remulla na crush ni Satanas, na inuutos daw ni Bangag Jr. na ituloy yung extradition chuba-chucho, okay? Sa Portugal para maiuwi na nila si Zaldico. Kasi nga, in-expose, bumaliktad na si Zaldico dahil ginipit nila. Diba, imagine mo, kakampi nila dati? Ginipit nila matapos nilang pakinabangan. Dahil mismo, mga kababayan, si Lisa Tanas ang nag-utos kay Zaldico at sa lahat ng mga nagkaso sa akin para gipitin ako. Antayin mo lang, Lisa Tanas. Pag kami ay nagkape ng aking BFF. Kaya ikaw, may BFF Zaldi, huwag mo nang antayin. Sabi ko sa iyo na magkape uli kami kasi sa panaginip kami nagkape. Magkape uli tayo. Sana sa susunod na kape natin, Zaldi ko, totoo na. Hindi na panaginip. Okay? Huwag mo nang antayin may BFF na madukot ka at mapatay ka ng mga bangag. Itodo mo na. Okay? Mag-usap tayo Ako na bahala sa kape mo. Okay? Get ready. I'll be right there. Magkita tayo sa Beverly Hills. Okay? Magkita tayo sa Beverly Hills. Okay? Masarap magkape ngayon. Medyo malamig-lamig ngayon So ngayon, yan yun, mga kababayan. Ang gagawin nila, talagang what? Etong nilabas ni Leandro Leviste, patungkol nga sa listahan ng mga sangkot sa budget insertion, flood control, lahat. Ipaporensik pa daw nila. Di ba? Imbis na panagutin na, imbestigahan na, paano nga nila imbestigahan? Ang mastermind, si Satanas, si Bangag, ang gobyernong Bangag. Ipaporensik pa nila, forensic audit daw nila itong mga listahan nung Cabral files. Dinidelay nila. Okay? Yung delaying tactics nila, mga palangga, sabi nga, itong mga hinayupak na to, lahat na lang ng paraan gagawin nila. Lahat. Habang sa kayo'y naghihirap na sana ang pinagkakabalahan nila, paano mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino? Paano magbibigyan mo ng trabaho ang Pilipino? Ayaw nang halos mag-invest ng mga foreigners sa bayan natin kasi nga walang tiwala sa adik na presidente na tumutuwad at warak na ang libo. Okay? Yan. According to Dean, sa post niya, nailagay na ang puwet ni Bangag sa White House. Na-send na din ang buli ni Bangag sa White House. So abang-abangan natin ang mga kaganapan, right? Yan mga kababayan. Wala nang gagawin ang mga bangag na ito para what? Babuyin kayo.
Diba? Tuwang-tuwa sila. Impeach si Day Sara. Oh, dapat forthwith, dapat agad-agad. Sabi ni Soto Miles. Oh, ano ba talaga ginawa niyo ni Miles doon sa Japan? Tito Soto, anong ginawa niyo doon? Kumain ba kayo? Anong kinain mo? Kumain ka ba ng masasarap na ano doon? Masasarap na Japanese food? Ngayon, mga kababayan, mga palangga, habang si Inday Sara pinagpipiestahan nila na ito, yung impeachment, ganito, ganyan-ganyan, chucho-chucho. Tapos pagdating sa impeachment, na posible na ihain din laban kay Bangag dahil wala na, bagsak ang trust rating. Wala nang tiwalang taong bayan sa kanya dahil ginago niya ang taong bayan. Betrayal of public trust. Plunder. Kasi nga, bilyon-bilyon ang sinasabi ni Zaldico na ninakaw ng Bangag administration. So siya dapat ang ma-impeach. Tapos sasabihin nila, political noise lang yan. Diba? Trial by publicity lang yan. Chuchu-chuchu. Pag sa kanila, trial by publicity. Pero kay Inday Sara, dapat agad-agad. Nakita niyo yung pagiging gago ng mga ito? Oh, ano ang sabi dito? Impeachment case versus Bangag. Political noise lang. Trial by publicity versus Romualdez. Di na daw kailangan. Tinanggihan ng ilang miyembro ng House of Representatives ang balitang may planong i-impeach si Bangag Jr. at sinabing wala pang formal na reklamo at dapat nakabatay sa malinaw na ebidensya at constitution. Pag si Inday Sara, agad-agad dapat ihain na. Pag si Bangag, dapat, kailangan may malinaw na ebidensya at, nakabatay sa constitution. Sino nagsabi nun? E di yung mga ulol, nakasabwat ni Bangag, katulad ni Asidre. Sinabi pa daw isa pang julol na to, ni Zia Alonto Adyong, na ang mga rumor patungkol sa impeachment ni Bangag ay political noise lang at posibleng taktika para ibaluktot ang pansin mula sa usaping korupsyon gaya ng flood control mess. Sino ba ang nag-o-optic? Sino ba ang nagda-divert ng mga mahalagang issue? Anong flood control? Sinong pinanagot nyo? Yung tinga na mga Diskaya? Na dapat ang panagutin yung 18 na nakalagay sa listahan na mga kongresista katulad ni Romulo. Nasaan na yun? Nakaanib nyo dyan. Asa na yung 18 na kongresista? Asa na yung si Tambaluslos? At ito ang Bangag, di ba? Anong pinagsasabi niyong noise lang yan? Huwag kayong mag-alala, baka wala ng impeachment. Pag napadala na ang mga bulati na natin, na ipa-transport na yung mga bulate at pumirma na, patay na kayong lahat. Yan ang signature campaign natin. Kaya dapat kayo ay makisali dyan sa signature campaign. Lahat ng mga bulate, dasalan nyo na. Dasalan nyo na ng bongga-bongga para pumunta na sa mga bahay-bahay nila at nang matapos na yan, mga kababayan. Yun lang political, ingay lang, ganyan-ganyan, political noise. Anong kadyatahan to? Tapos kay Inday Sara, kailangan ba impeach Inday Sara? Tangay na ninyo. Pag nag-election ngayon, talo na kayong lahat. Kahit ako paglabanan ko kayo, talo kayong lahat Di ba? Sa tingin na tatalunin natin. Lalo na pag ganito yung buhok ko, pag nangangampan niya ako. Sabihin ng mga tao, may Amerikana. Ay, nako. Matatalo talaga natin lahat yan. Ano pa? Yes, Marina Hirona. Okay, mag-like kayo dyan. Mag-comment kayo if you like my hair. If you want new hair tomorrow, mag-comment din kayo. Pagbibigyan kayo lahat. Hindi kaya ng mga ngetpa ng mga alpot yan at ng mga ensimada. Ang kokyo kaya nila. Right. Ano pa to? Ano pa ang mga eksena? Ayon kay Assistant Ombudsman, itong si Clavano na tong hayop na to, ang balita daw na pagbawi ng testimonya ng DPWH officials o dating DPWH official na si Alcantara tungkol sa flood control anomalies ay noise lang din yan. Noise to us. Puro na lang noise. Ano to? Uniform.
Talagang ang dissemination of information, sabay-sabay, pare-parehong words ang ginamit ninyo. Wala na bang iba? Eh di ba kayo rin naman ang nagpakalat niyan na magre-recant itong si Alcantara? Pare-pareho lang kayo. Kaya dapat talaga matsugi na lahat ang mga kawatan. Wala na pag-asa ang ating bayan hanggat may bangag. Kaya nga ayaw ni Pangulo Duterte umuwi hanggat si bangag pa ang presidente. Kaya sa mga jalpot, huwag na kayong umasa. Doon sa mga nagbibigay ng pera, sa mga alpot o sa alpot na nagbibika-bika ng bilat, si jalpot, nagbika-bika, sa masusyunda, nagbiga-biga. Si jalpot nagbiga-biga, may duha ka alpot nga nagbiga-biga, may duha ka alpot nga nagbiga-biga. O, diba? Hindi lang yan dalawa. Madami yan. Yung mga nagbibigay ng pera sa mga alpot, kasi hindi lang isa yan. Pero lalo yung isang alpotera, di ba? Na nagpapaasa na may access kay Inday Sara, bawiin nyo na yung pera nyo. Walang access yung mga ulol na yan. Maniwala kayo sa akin. Misvindicated to. Walang access kay Sara yan. Ina-ambush lang nila si Inday Sara, picture, ganyan, ganon, para magamit o ipakita, di ba? Ito. Nagbi-picture kami ni Inday Sara, tapos ikaw naman na matanda, magbigay ka kasi umaasa ka, what? For position, 2028, o pag si Inday ay maging presidente na. Ayaw ni Sara ng mga ganyan-ganyan kadyutahan. Baka pagsusuntukin na kayo isa-isa. Di ba? Ayaw ni Inday ng ganyan, mga palangga. So yung mga nagbibigay ng mga matatanda na pinapaasa ni Alpot na may access siya kay Inday, kay Basti, kay Pulong, bawiin nyo na yung pera nyo. At ipalunok nyo yung mga barya kay Alpot para matapos na yung pambubudol niya. Tsaka pwede ba? Kung may negosyo ka, niloloko ka ng isang puta na may 12 anak na nagpapanggap na may access. 12 ang anak niyan. Kasama ang mga iring. Ibig sabihin, nakapag-arag. Asan yung mga abogado sa likod ng mga campaign na yan? Signature campaign. O ngayon, sinatawagan kayo ng abante. Lumabas kayo. Yung mga alpot, yung mga abogado daw ni PRD, ni-name drop lang kayo. I don't think na may abogadong sumusupport. Baka gawa-gawa. Katang-isip, kawawa naman yung mga abogado ni Pangulong Duterte na sinasabi na sa likod daw nila. Kasi walang lakas ng loob na lumabas. Diba? Puro kaputahan lang. Imagine na mga sumusuporta kay Alpot, it's either, yung mga matatanda niyan, it's either chinukchak nyo yung bilat niya. Dahil umaasa kayo na makadikit sa mga Duterte. Okay? Kung talagang mabuti ang intensyon nyo, hindi yun na kailangan ng padrina na isang juta. Let's say for example, pag si Inday na ang maging presidente, mag-apply kayo ng tama, hindi yung kailangan magbayad kayo. Lisa style yan eh. Magbabayad ka sa appointment for sale. Tignan mo, kaya magtataka ka, ang mga jobless na mga pangit, saan kukuha ng pera pambili ng mga sasakyan kung hindi nila binika ang mga belat nila? Lalo na sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, magkano sinisweldo mo? Kung kami nga dito, Americanized na. Blonde pa ang hair. Hindi kaya bumili ng cash na van. Ako hanggang ngayon. Nagtuhulog pa rin sa aking car, pero konti na lang. Matatapos ko na. It's been what? 3 years na rin naman. 5 years to pay nga ako eh. Pero paminsan-minsan dinadagdagan ko pag medyo nakaluwag-luwag tayo, mga ganyan. Di ba? Sa Pilipinas, jobless, tapos may mga sasakyan ka. Ano ginawa mo? It's either nagnakaw ka sa kaban ng bayan, pag nasa politika ka, or it's either binika mo yung belat mo for easy money. Sige nga, akala nyo may access yan kay Inday. Ipaputol ko lahat ng mga julo ng mga yan. Yung julo nila, bakit julo ko? Julo nila, pa-jotol natin. Okay? Kung yan ay may access. So mag-isip-isip kayo.
Hindi ito, kung ang laban ninyo, pare-pareho lang. Alam mo, kilala ko yung mga pagmumukha niyo eh. 'Di ba? Kaya pag si Inday talaga naging presidente, okay? Magbabagong anyo ako. Yun naman, may capacity tayo magbagong anyo. Bubulungan ko si Inday. Inday, alpot yan, Day. Day, sa putiha, Day. Oh, alpot yan, wag mo i-appoint. Ay, ano yan, Day? Wag mo i-appoint yan, Day. Day, nagbayad yan kay alpot. Bumika, ano yan. Alam mo yon? Oh, si Mahal na Reyna, mayroong bagong expose. Na isa sa mga alpot, nag-drogay. Nag-Coca-Cola sa Hong Kong. Actually, you know, naikwento na sa akin yan noon pa. Yung taong yun, yung nagparetoke ng nguso, ng muka ba yun? Pero wala naman silang kwenta, huwag natin pag-usapan yung mga nagdroga.